Tanggap tayo ngayon. May sumingit. Marami pa tayong ampli na gagawin mga kabutingting. Nakapila pa sila. Ayan o, kung makita nyo. Mga kabutingting o. Nakapila pa yung mga gagawin natin na mga amplifier. May sumingit na isang TCL. Unahin muna natin to at manunood ng Batang Quiapo. Sikat talaga ang Batang Quiapo ama, mga kabutingting. Talagang pinapanood talaga nila pagka dating sa oras na kanilang nasilayan ang pagmumukha ng mga bida doon, talagang natutuwa sila. Pero malungkot sila ngayon dahil ang kanilang TV ay tahimik. Lagi natin mga kabutingting at nang makita natin kung ano ang isyo. Ang sabi wala daw power plug-in. Kung makita nyo mga kabutingting, walang kailaw-ilaw na tanda na siya ay may power. Okay? Ito mga kabutingting ang kanyang back as in ang kanyang likod. Ang model nito ay ganyan, no? At para malaman natin mga kabutingting kung talagang working ang wire, mayroon siyang cable wire na ganito, oh. Para malaman natin kung ito ay working, titestingin natin dito kung may lalabas na 220 volts sa ating tester. Isi-set up lang natin ang tester natin sa AC. Sa may AC mga kabutingting, AC to 50 volts at ang ating kuryente naman ay 220 volts lang. So, kung makikita nyo mga kabutingting, oh, may supply siya, 220 volts. Pero kapag inisaksak siya dito sa kanyang butas, kung saksakan niya may butas dito, ay wala pong power ang TV. Ayan o, nakasaksak siya dyan. Wala po siyang power mga kabutingting. Oh. Kahit kilikili power, wala. Wala mga kabutingting. Kaya bubuksan natin at nang malaman natin kung ano ang mayroon sa loob ng TV na to. Makita niyo mga kabutingting, bukas na yung ating unit. Oh. Ito yung kanyang motherboard. Oh. Nag-iisa lang siya. Oh. At ito ang kanyang speaker. At may top board siya ng ganyan. Oh. Okay mga kabutingting, test ulit tayo. Naka 220 uli ang setup natin. Titignan natin kung pumapasok na talaga yung kuryente. Okay mga kabutingting, titestingin natin yung dulo nung pinagsasaksakang butas. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo mga kabutingting, pumalo siya. Oh. So meaning, pumapasok talaga yung kuryente. Ngayon, titignan natin dito sa kanyang fuse kung pumapasok din ang kuryente. Kung makikita nyo mga kabutingting dito sa kabilang fuse niya, pumapalo. Pag inililipat natin dito sa kabilang fuse niya patungo sa ating motherboard, ay hindi po pumapalo mga kabutingting. So maaaring sira yung fuse. Papalitan muna natin siya ng fuse. Titignan natin kung mag-working ang TV na to. Ngayon, doon natin malalaman kung fuse lang talaga. Kabutingting, may pumutok. Okay mga kabutingting, titesterin natin ha. Sa times 10 mga kabutingting, titesterin natin yung tester kung may short, kung may short ba yung yung board, kasi pumutok po yung nilagay natin na temporary fuse eh. Pumutok siya. Titignan natin kung may short. Dito sa kanyang main, walang palo. Pero sa after fuse tayo, mga kabutingting, titesterin natin. Ayun oh, kung makita mo kabutingting oh, sa after fuse yan. Kasi yung fuse natin bumigay oh. Yung fuse bumigay. Ngayon, walang palo kasi bumigay. Pero yung after fuse, yung pagkalipas ng fuse, titesterin natin. May short siya oh. Papalo oh. Ngayon, titignan natin sa may diode. Baka sa may diode, nandun ang short. Positive mga kabutingting, shortage yung diode oh. Shortage yung diode, positive oh. Kabilaan po yung palo niyan. So alam na natin ang problema mga kabutingting, sira yung diode. Ayun oh. Baliktaran po yung palo niyan oh.
Okay mga kaputingting, sira po yung diode. Dito sa may kanyang kapasitor, sa may kapasitor niya, may pumapalo po yan. Papalo, babalik na rin ito yung ang tester, from ng tester. Ay mga kaputingting ko, baliktaran po yung palo. Dito sa may kapasitor niya, sa may filter, baliktaran po yung palo. Positive sa taas, ililipat natin yung negative sa taas. Ayun mga kaputingting, sira mga kaputingting yung power supply. Kahit sa kanyang sa kanyang IC, sa kanyang transistor IC, may palo pa rin siya. Baliktaran po ang palo niya mga kaputingting. Pagka ganyan baliktaran ng palo, ay short na po sigurado yung kanyang ay mga kaputingting, short na po yung IC. Ang sira ng TCL na ito mga kaputingting ay nag-open yung fuse. Ngayon nilagyan natin siya ng temporary fuse para makita lang natin kung mag-on yung power supply. Ang problema yung fuse, kung makita nyo, napakakapal lang nilagay kong fuse. Napakakapal po yan mga kaputingting. Diyan natin mapatunayan na kahit gaano kakapal ang ilagay natin na fuse dyan, kung talagang may short ang pagmumukha ng power supply na ito, na mukhang lulugo-lugo na rin ang power supply, ay alam na natin kaputingting kung ano ang dapat gawin nito. Nangingitim na yung mga piyesa niya. Papalitan natin siya kaputingting ng module ng 4 wires para mabuo ang TV na ito. Kasi kung hindi natin siya papalitan ng module 4 wires, hindi rin titino dahil gawa ng may kalumaan na rin ang TV nito. Okay mga kaputingting, ayusin ko lang muna ang pagkabit ng 4 wires module at malalaman natin mga kaputingting kung magiging okay siya kapag lalagyan natin siya ng 4 wires. Mga kaputingting, ito yung ilalagay natin na 4 wires. Nakalagay ito sa aking mahiwagang baul na pinaglalagyan ko ng aking mga piyesa. Ito ay mga bago mga kaputingting. Kung makita nyo ang laman nito, ay ito. Kadalasan ginagamit ang mga ganitong klaseng mga power module na ito sa mga ganitong TV na lulugo-lugo na ang power supply. Sasalpakan natin siya ng ganitong klaseng module at nang malaman natin kung magiging okay ang TV na ito. Dahil kung hindi natin siya sasalpakan ng ganitong klaseng module, ay maaaring hindi magiging okay dahil lulugo-lugo na. Kung gagawin natin ang kanyang power supply na original, ay magiging sakit at bangungot lang ang abutin natin dyan. Para madali tayo, sasalpakan natin siya ng panibagong module para malaman natin kung siya ay magiging okay. Okay mga kaputingting, gagawin ko muna at papakita ko na lang sa inyo pagkatapos. Makita nyo mga kaputingting, ito yung mga nakatihaya rito ng mga piyesa niya. Ito po yung filter choke niya. Dito po nakalagay yan mga kaputingting dito. Ito bago na po yung nilalagay natin yan. Bago. Itong kanyang filter choke, kung makita mo, sunog na sunog. At yung diode na to, itong diode na to, short. Yan, short yung dalawang diode na yan. Dito yung nakakabit mga kaputingting. Dito yung nakakabit sa kanyang power supply. Ngayon may IC pa nakalagay dyan, hindi ko na tinanggal. Kaya ng plano sana ay papalitan ko yung dalawang diode na yan dahil short naman. Ang problema, naisip ko, baka kapag kinabitan natin siya ng mga diode na yan, ay baka hindi rin tumagal. Gawa ng pagmumukha ng motherboard nito ay talagang lulugo-lugo na at talagang mukhang hindi na po pwede na kabitan pa siya ng piyesa na yan. Kaya ginawa natin mga kaputingting, i-convert na lang natin siya ng module na 4 wires na kagaya nito. Kung nakikita nyo, nakatapyan siya dito sa ating chopper. Yung chopper na yung mga kaputingting, yan yung pinagsusuplayan ng module na yan para magkaroon siya ng secondary. At kung makikita nyo mga kaputingting, yung kanyang yellow at saka blue ay nakakunik yan dito sa ating module 4 wires. Kung makikita nyo, yung gawing kanan, kulay yellow yan. Ngayon, pagka itinap nyo siya dito sa kanyang off to secondary,
nakakabit naman siya sa bandang itaas. Yung kulay blue na nasa gawing kaliwa ay nakakabit naman siya sa may bandang baba. Kung baga mga kabuting-ting, kagaya nitong Octo, ito yung original niya na Octo. Kung makikita nyo yung original ng Octo, pinakalawang na. Kahit dito sa pagmumukha ng Octo na to, alam nyo na talagang dugyot na ang kanyang pagmumukha. Kung baga sa hindi na to obra na talagang gagana pa ng matino ang kanyang original na power supply. Kaya talagang wala na tayong ibang maisip para naman hindi na tayo tumagal. At saka kagaya niyan, kagaya ng sabi ko sa inyo, kung nalalaman nyo naman na yun lang talaga ang issue, ay gawin nyo na kaagad, huwag na kayo magpaligoy-ligoy. Ang connection pala ng 4 wires mga kaputing-ting, yung kulay black, ground po yan. Tapos yung kanyang kulay red, yan po yung supply na positive. Ang pinaka-supply po na kinakaya niya ay 250 volts. Okay mga kaputing-ting, plug in na natin at malaman natin kung kumpleto na yung kanyang voltahe, kung siya'y gagana na. Pa-plug in ko. Yan. Kung makita nyo mga kaputing-ting doon sa may bandang ilalim, ayan mga kaputing-ting kung makita nyo sa bandang ilalim, mayroon na siyang red standby. Ngayon, titignan pa rin natin mga kaputing-ting, kahit nakita natin na may standby na siya, titignan pa rin natin kung kumpleto yung kanyang voltahe para malaman natin kung ilang voltahe ang sumusupply ng board na ito. Kung siya ay naka-standby pa lang na ganyan, kung siya ay naka-standby pa lang na ganyan, malalaman natin kung ilang volts ang kinakain niya. Dito mga kabuting-ting, ang voltahe na makukuha natin dito ay mayroon siyang 12 volts mga kabuting-ting. At dito naman sa may gawi dito, sa may isang coil na to, mayroon siyang 5 volts. 5 volts lang po yung mga kabuting-ting. Ngayon, dito naman sa may gawi dito, sa isang diode, 12 volts pa rin. Okay mga kabuting-ting, may standby 12 volts na siya. Tatanggalin na natin itong ating tester. At pati itong mga nakahilatang mga ito, tatanggalin na rin natin at baka magiging disturbo pa ito sa pag-testing natin ng TV na ito. Kung makikita nyo mga kabuting-ting, naka-standby na siya. Diba? Ayan mga kabuting-ting, naka-standby na. May red na siya. Pipindutin natin ang power. Ayan. Kapag pipindutin natin ang power, kung makita nyo, nagre-response, diba? Tingnan natin ang ilalim. Ayun, mga kabuting-ting. Kung makita nyo ang ilalim, ay lumabas na ang kanyang maiwagang logo. Okay na siya mga kabuting-ting. Kung makikita nyo, ayan na yung display niya. Blue siya mga kabuting-ting. Okay mga kabuting-ting, salpa ko lang at para sa ating final test. Final na tayo. Ito na. Plug in. Tignan na natin kung okay na ba yung gawa natin. Ayun, naka-standby na siya. Switch power on natin sa remote. Ayun mga kabuting-ting, nakita nyo, nag-response na yung remote. At yun, lumabas na ang kanyang logo. Okay mga kabuting-ting, kung makita nyo, ayan na siya. Okay mga kabuting-ting, alam nyo mga kabuting-ting, ang sa pagre-repair ng TV, kagaya ng ginawa natin kanina, ay step by step. At nag-open kasi ang fuse, kaya ang ginawa natin, ilagyan natin siya ng fuse, kinapalan pa natin ng konti, gawa ng para malaman lang natin kung fuse lang talaga ang issue. Ang problema mga kabuting-ting, ang kapal nang nilagay kong fuse, pero talagang pumutok pa rin yung yung fuse kahit na ganun sa kakapal. Kaya mga kabuting-ting, nung i-troubleshoot natin muli, nakita natin na sira yung filter choke. Ito yung filter choke na sinasabi ko ay sunog yung kanyang kaluluwa. At yung mga diode naman kabuting-ting na ito ay shorted din. Kaya ang nais ko sanang gagawin mga kabuting-ting ay papalitan ng diode. Yung filter choke, talagang pinalitan ko itong filter choke na ito dahil pagka wala pong filter choke ang TV natin ay wala pong mag-filter ng power supply. Ang kita nyo na okay na yung TV, ginagawa na natin, napalitan natin siya ng
nakapitan natin siya ng 4 wires module at nung nalagyan natin siya ng 4 wires module, ayun, nagiging okay na siya. At kung makikita nyo, wala namang issue ang LCD niya, malinaw, maganda. Okay mga kaputingting, kung mayroon man kayong nagustuhan sa aking gawa at kayo naman ay natuto ng konti, huwag niyo po sanang kalibutan mga kaputingting na mag-subscribe, mag-likes at saka mag-share. Sa akong nanonood mga kaputingting na hindi nila naintindihan ang ating sinasabi, kaya ang masasabi ko na lang sa ating kunting kaalaman mga banyaga, mga ibang lahi na nanonood sa ating video ay if you like this video, please don't forget to subscribe, share, and like this video. Maraming salamat. Thank you very much mga kabuting.